Gusto mo rin bang dalhin at makasama ang magulang mo dito sa Amerika? At kung ikaw to at nagbabalak na mag-process ng papel nila, abay tamang-tama tong video na to para sa'yo. Dahil on this video, i-share namin sa inyo ang mga personal experiences namin from filing up to arrival ng parents ko dito. Pero syempre, bago ang lahat, dahil binuksan mo na yung video, i-like mo na yan. At dahil nag-like ka na, mag-subscribe ka na rin. And please don't forget to click that notification bell para ma-notify kayo every time na meron pa tayong video na ilalabas. Ano pang hinihintay nyo? Please sit tight and keep watching! Bago natin to umpisahan, gusto ko muna ipakilala sa inyo ang aking mother. Yee! Ang tatay ko is nandun sa kanyang kwarto. Sa kanyang kwarto kasi nahihiya siya. Hindi pa niya kaya humarap sa camera. So, mother, magpakilala ka nga muna sa kanila. Hello po. Ako po ang mother ni Jayla. Just call me Tita Mines. Oh, yun. Tita Mines. Opo. Dahil yun ang kanyang nickname sa kanyang work before. Saan nga pala nag-work before, mother? Dating Advanced Micro Devices. Ngayon po ay Amcor Anam Technology. Naging Amcor Anam Pilipinas. Nag-resign ka anong taon, Alema? September 2008. Okay. Pero bago tayo, may iba na tayo ba? Kasi mapunta na tayo sa kanyang, sa kanyang career, di ba? Ayan. Short and concise lang to, guys, ha? And kung gusto nyo ng more detailed video, I'm sure madaming other videos dyan. So, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. No? Ang unang step na kailangan nyong gawin is syempre, kailangan nyo ng green card. Yan. Green card holder ka dapat dahil ito ang pathway mo upang maging US citizen ka. Tada! Ayan. At pag syempre green card holder ka na, pwede ka na maging citizen after 5 years. And then kung kasal ka naman sa isang US citizen, 3 years lang. And kung pumasok ka naman sa military, 1 year lang yan. At kapag US citizen ka na, pwede mo nang gawin tong step number 2, which is petition your parents na. Actually, ang pag-petition ng parents ko is ang husband ko ang nag-ayos lahat ng papel. Hindi kami nagbayad ng attorney or something or whatever kasi pang-anim na tong client ng aking husband dahil nauna sa akin bago ang aking mother-in-law. Tapos yung dalawa kong kapatid sa sa aking bayaw, ayan, sila na yung panghuli. Pero dahil nag-pandemic, na-delay yan. Tsaka yung mga nanalong mga presidente noon. Ayan, bumagal ang process ng papers ng immigrants. Pero alam nyo guys, madali lang ang petition talaga. Hindi nyo kailangan gumastos kung wala namang mga cases. Mama, nakakahinga-hinga ka pa ba dyan? Oo naman. O sige, mamaya na yung yung part mo. Pero ang step 3 natin dyan, mag-fill out ka muna ng form. Siyempre, lahat yan nasa online na, guys. O nga pala, guys, kasi depende kung saang service center mapupunta yung petition nyo. Ang waiting time niyan is iba-iba. Yung amin kasi 2 weeks lang yung petition, accepted na. Pero minsan tumatagal yan up to 9 months. So, swertihan din talaga tong part na to. Lahat ng emails is mapupunta sa aking email and walang pinapadala sa inyo, di ba, ma? Tama ba yun? Meron po ba kayong natanggap na kahit na anong mga mail sa embassy? Wala. From embassy, wala. So, sa amin talaga lahat napunta. So, step 4 tayo, i-upload nyo na lahat ng requirements nyo, katulad ng affidavit of support, PSA birth certificate, proof of income, ganyan, etc. Make sure na kumpleto lahat yan para wala na tayong delay. Yan. So, kung walang kulang ang inyong mga paperworks, napakabilis lang yan. Kasi napakabusisi po talaga nila na magtingin-tingin ng mga ganyan. Once everything is okay na, ang tawag dito is documentarily qualified or DQ. We can go to step number 5. Ito yung pinakamahirap na part kasi hindi mo alam kung gaano katagal ka maghihintay. Way back 2016, 6 months lang po iniintay. Pero ngayon, with my mom and dad, wow, mom and papa, almost parang 2 years na. Yeah. Diba? Ang tagal nun. Step number 6, pagkatapos ng mahabang paghihintay, makakatanggap ka na ng interview date via email or via snail mail. Pero bago ka mag-appear ng interview, syempre kailangan mo muna magpa-medical. Mother, share your experience nga sa medical. Bali, online din tong scheduling na to. Kailangan may interview date ka na nakahanda kasi kung wala, hindi ka po nila aasikasuhin. So, dito na papasok yung experience mo, mother. Ayan na, ikwento mo na sa kanila.
Pagdating namin doon sa medical, nanghingi sila ng mga vaccination card, yung lahat na original, hindi pwedeng Xerox, at make sure na walang mali. So kaya make sure lahat ng inyong documents is tama, walang mga error. Kung may error man, dapat tama yung pagkaka-correct. Like, di ba, it's universal naman yung may line lang, tapos lalagay mo yung tama sa taas, tapos lalagay mo yung signature and date, ganyan. Yeah. So, pagpasok nyo, i-share nyo nga yung pagpasok mo ng pagkapila nyo, saan kayo pumunta, anong binigay nyo, gano'n. Isa-isa na yung aming physical exam. Anong pinrovide yung documents? Mga vaccination card. Vaccination COVID card. vaccine ang majority na hiningi sa inyo. Tapos, meron kaming vaccine na galing sa center dahil nag-vaccine para sa mga senior, yung influenza, Pneumonia? Pneumonia. Pneumonia siya. Noon. Oo. Actually kasi to, yung medical na, di ba, magpapaschedule kayo ng medical, maibibigay sa inyong email yung St. Luke's. So, bago nandun na yung parang i-expect mo step 1, step 2, step 3, tapos kung nasan lugar siya, anong floor. So, hindi kayo mahirapan. And may nag-guide. May nag-guide. Okay. So, for example, tapos na kayo sa physical, sasabihin sa inyo, oh ma'am, sir, punta na kayo dito sa gantong floor, tapos ito naman yung gagawin nyo. So, hindi ka ma-overwhelm, hindi ka malilito. Tapos doon ka na rin ba magbabayad, di ba? Yes, oo. Okay. So, nung time nyo, which is like how many months ago only, kailan lang yun? February, March. March kayo nagpaano? March 2024. Magkano biniyaran nyo each? 18,500 something. Para dahil senior citizen kayo, meron ba kayong discount? Na-discount namin is almost 4K. Nice. So yan, kung senior citizen ka, just provide your ID and then may discount sila. Yep. Pero sa case nyo di ba? Kasi nakalagay naman doon sa scheduling ng St. Luke's na pwede kang bumalik the next day na possible na hindi matapos ang buong medical for 1 day. Yep. So in your case? In my case, pinabalik ako kinabukasan. So ina-expect ko, meron pa siyang titingnan sa aking katawan. Ganoon. Dahil expected ko, hindi pa complete. Pagdating namin doon, naka-line na agad ako sa vaccine. Tig-2 ang vaccine namin. Ayun. Tuwang-tuwa ako kasi yun na pala yung last, yung vaccine. Ibig sabihin nakapasa kami sa lahat ng hiningi nila at kinuha nilang pag-check up sa aming katawan. So, blood work ka di ba? May blood chem? Wala. Walang blood chem? Walang blood chem. Pero ang ginawa niyo, physical, tsaka x-ray? Yeah. Tsaka immunization? Yep. Yun lang. So, yung physical. Physical. Yun. Yeah. So, yun lang. Kaya lang, nangyari, ang case naman so, pasabay kayo ni Papa pumunta sa medical, di ba? Yes. Kaya lang nangyari, si Papa na-delay ng 1 month. 1 month. Dahil, ayun, yung husband ko, naiwan siya. Kasi, from the step 1, lagi may nakikita sa kanya, unang-una yung kanyang middle initial sa COVID. Hindi tama. Tapos, laging mataas ang BP niya. Meron siya anxiety kasi pag basta healthcare worker yung nagche-check ng blood pressure niya, laging tumataas yung blood pressure niya, na anxiety siya. Kahit ako kahit ako anak na ako pero dahil alam niya, nurse ako, kinakabahan siya. So, pangalawa na yon. Oo. Tapos, sa x-ray, may something daw na nakita. Nagtuloy-tuloy sa pag-process ng medical exam. Nung binigyan ako ng papel na ako daw bumalik bukas, siya hindi kasama. Maghihintay pa siya ng 1 month para lamang para ma-clear kung ano ba yung kanilang something na nakikita, and at the same time, yung kanyang blood pressure ayaw bumaba. Binigyan siya ng 5 times na mag-rest para maging normal. Hindi talaga nababa. Siguro sa dami nang nakita sa kanya, kaya yung something na nakita sa x-ray, waiting siya ng 1 month. Pinarelax ang katawan. 1 month ba yun yung nagbigay siya ng sputum, or after 2 weeks, bumalik siya, nagbigay siya ng sputum for 3 days. Bumalik siya sa St. Luke's. Tama ba, Ma? Yeah.
So, yun. So, pagbalik niya, nag-provide siya, 3 days kayo bumalik sa St. Luke. Yes, In a row. days. Yeah, 3 days, 3 days in a row. Yeah. Consecutive days. Yeah. Yeah. Tapos, in short, dahak. Magbibigay ka ng dahak mo. Tapos, kinabukasan, babalik ka na naman, magbibigay ka na naman ng sputum na ng isang mo. After nung pagkabigay niya yung sputum, nag-intay siya ng 1 buwan. Yep. Yun, doon pala nag-start yung 1 buwan na paghihintay. 1 month ba? 2 months? 1 month. 1 month. 1 month lang. Kasi pagdating namin, naghihintay na tayo, tapos na siya mag-sputum eh. Sana kasi sabay na sila, aalis na kami, sabay-sabay sana kami. Hintayin lang namin yung graduation ng aming bunso. Pero anyway, the reason is, bakit sila nag-ano ng sputum exam dito? Ba't sila mahigpit? Kasi, so for example, dun sa x-ray, di lang naman siya yung na-sputum. Ilan sila, ma? Napakadami. Ilan? 500 ba? 200? Napakadami. Hindi ko na kung mabilang. Pero si Papa, nung pumila, nung medyo na-late kayo ng 15 minutes lang, hindi man na-late talaga. Pero usually kasi, 7 a.m. kayo pinapapunta, di ba? Tapos andun na sila ng 6 a.m. 6 a.m. nakapila na sila. Nakapila na sila. Kami sumusunod kami sa oras na sinasabi nila. Kaso yung one time na kami talagang sumunod. 6:15. Yan. Grabe. Basta marami. Hindi ko na Naalala ko, pang 180 si Papa bago marami pa sa likod niya. Yep. So imagine that. And then, pila lang yun ng senior. Yeah. Kasi ibang pila ng regular, yung mga teenager or bata pa. So, imagine that. Kasi po, ang US is super higpit nila talaga sa mga TB. Kasi dito, halos eradicated na yung TB. And alam niyo naman sa atin, as a nurse, talagang dami ko talaga naalagaan na TB sa atin na walang symptoms. Nagugulat na lang ako na talagang positive pala sila sa ganyan. So, iniingatan nila na magkaroon or magdala yung mga new immigrants ng TB dito sa US. And pag may nakita silang kunting-kunting lang or something, siguro nakita nila matanda na si Papa, ganyan, kailangan nilang i-make sure na wala talagang TB. Ang sputum po, yung dahak, ikukulture nila yan. Maghihintay sila ng mga dito kasi 1 week lang makikita mo na eh. Kaya lang sa atin, hindi ko alam, siguro sa dami, hindi nila ma-process lahat. So, ang culture and waiting time noon is 1 month. Kaya 1 month yung hihintay mo bago ka bumalik ulit doon para ma-clear yon. Para masabing second day kasi first day kasi yon. Tapos sputum, huwag mo na ibilang yon. So yung pagbalik niya, vaccine na rin ba yung hinanap kay Papa, ma? After 1 month, bumalik kami. Pagdating doon, ine-expect ko na uulitin lahat from the start. Pero nagulat ako dahil for vaccine na agad siya. Ibig sabihin, wala talagang nakita. Kaya po, dire-diretso uli. Yun, vaccine. Habang waiting siya, Hanap agad nila ng interview. Yun, for interview na agad. Kaya after 1 week, for interview agad siya. Kaya yun, tuloy-tuloy na yung pag-process ng papel namin. Ayan, mabalik na tayo kay Papa. So, nagpa-schedule siya ulit ng interview kasi hindi na naaabot yung result ng unang medical niya doon sa original date ng interview niya. Pero sa mga ganitong circumstances, ang St. Luke's ang nagbibigay ng date kung kailan siya babalik after ng sputum exam. So, wala silang problema doon. So, si Papa, pagbalik niya, immunization na nga lang yung binigay, diba? And cleared na siya after that. Crucial din to, guys, kasi mahirap makakuha ng interview date sa embassy. Kaya if sure naman kayo na walang TB si nanay, si tatay, or kamag-anak nyo, maghanap na po kayo ng interview date. That is 1 week after ng kanyang scheduled return sa St. Luke's. Step 7, interview na tayo. Interview requirements. Ito yung makikita sa site nila and ilalagay din natin dyan yan sa description box. Also, makikita mo din to sa email mo. Another thing you need to know is you have to upload everything sa file nila online. So, if you are petitioning your mom and dad, wag mo kakalimutan na magkaibang account yan sila. And like sa nangyari sa parents ko, dahil yung isa lang ang na-sputum, hindi sila nagkasabay ng interview. So whatever files na ipoprovide mo dun sa isang parent mo should be the same sa isa. Hindi sila pwedeng mag-share. Yan. Step number 8, just provide all the documents, especially lahat ng financial support na pwede mong i-provide para wala nang question. And make sure, syempre, lahat ng ipoprovide mo yung documents is all updated and not expired. So
So Ma, ayan, interview date na tayo. I-share mo naman yung mga tanong sa'yo, tsaka yung tanong kay Papa. Also, i-share mo rin yung process pagpasok mo ng embassy, anong hiningi sa'yo, ano yung pinrovide mo at hindi na hiningi sa'yo. Ayun, binigay ko yung mga hinihingi nila, yung DS60 nga ba yun? And passport, and yung schedule ko ng interview, kung talagang yung araw na yun. So, nakapasok naman, dire-diretso. At ang mga nag-guide naman sa amin is Pinay, Pinoy, ganyan po, mga Pilipino. At ang first window na pinuntahan namin ay Pinay. Ang pinuntahan ko, Pinay, ang na-schedule sa akin. Yung nagkuha ng fingerprint ko, tsaka tinignan yung mga documents kung yun lang, yung DS, passport, yun lang naman yung hiningi. Tapos sinabi sa akin na doon ako sa window ganoon lilipat. Pero tinanong nila ako kung kailangan ko ng interpreter. Yes ma'am, sabi ko, dahil hindi naman ako gaanong magaling sa pag-i-English. Kaya sabi ko, nag-request ako na, yes ma'am, gusto ko po ng interpreter. Bilin ko rin sa kanila yon para syempre hindi kakabahan, diba? Yes. Nung naandun na ako sa harap ng tinawag na yung pangalan ko, kinakabahan ako. Wala akong interpreter. Foreigner din ho yung nag-interview sa akin. Buti na lang ho, malinaw siyang mag-English. Kaya ho, nasasagot ko naman yung mga tanong niya ng kapiraso. Nag-English ako, kapiraso lang. Hindi ho ako makapagsalita ng straight English. Ang kaso ho, nung tinanong niya ho ako about why your birth certificate late registration, late registered. Sabi niya kung ganon. Sabi ko, I don't know sir, my mom. Hindi ko po alam. Dire-diretso po yung Tagalog ko. Akala ko, Pinoy yung aking kausap. Sabi ko, hindi ko po alam sa nanay ko. Bakit ipinaregister na ang ipinanganak ako? Sabi kong ganoon. So yun nga ho, dire-diretso talaga yung salita ko. Akala ko, Pinoy yung kausap ko. Alam niyo ba, napangiti siya. Pagkatapos kong magsalita. Naintindihan niya. Siguro naintindihan niya. Kaya pero siya puti? Puti. Okay. Puti. Pero foreigner. Sabi ko na nga ba, kailangan ko ng petition, ng interpreter hindi ho ako binigyan. So, kinakabahan ako dahil nagtagalog po ako ng dare-diretso. Kala ko kapitbahay ko lang yung nag-kausap ko. Pero, sa awa naman ho ng Diyos, noong hiningi niya lahat ng documents na yung birth certificate, marriage certificate, Senomar, sa loob-loob ko ho bit 2 beses na ho kami kinasali, isang civil, isang simbahan. Pero kailangan pa rin mong mag-provide ng Senomar. Pati birth certificate. Pati birth certificate ng nag-petition ho sa amin. Dala-dala ko. Maayos naman ho. Kumbaga, kinabahan lang ho talaga ako noon. Tinanong yung sa bakit ako late na register. Sabing ganoon. Tapos ano pa mga tanong sa inyo, ma? Bukod doon. Kung nagtrabaho daw ho ako sa militar. Sabi ko, no sir. Nag-work ho ba ako sa ibang bansa? English po yun, no? Tinatagalog ko na lang. Ayun. Sabi ko, no sir. Sabi kong ganoon. Ano pang tanong sa inyo? Tapos, saan daw ako nag-work dito sa Pilipinas? So, sinabi ko ho, electronics company, at saan daw ho nag-work yung aking anak, ano daw ho ang work sa ibang bansa. Sabi ko, registered nurse. Sabi ko ganoon. Yun ang tanong. Yun address nyo, address natin yung address dito. Ho dito. Kaya kailangan ho, memorize nyo yung address ng anak ninyo and telephone number. Yun ho, address complete. Hanggang doon ho sa, kumbaga sa atin na zip code. Talaga hong minemorize ko ho yun Ako mali-mali na Kasi nga ho, ako 3 cesarean na. Pero meron ka namang di ba ma? Meron kang guide, parang for emergency na yan, makalimutan nyo mag-buckle ka, meron kang... hindi ko na naisip yun. Hindi ko na naisip na ikaw, di ko akong dala para sa... Pero nagdala siya, kasi pwede naman. Just in case na makalimutan mo, pwede ka naman magdala. Pero natandaan ko naman kaya ayun, pasado, pati telephone number niya rito. Kailangan sa ulo at dahil hihingin. Tatanungin sa inyo kung ano yung telephone number, kung ano yung complete address, ganoon. Tinanong sa inyo kung saan niyo ako pinanganak, di ba? Tinanong. Sabi ko, Cavite City. May itanong pa ba sa inyo kay Papa na naiiba? Halos wala naman. Wala naman, same lang.
At saka, hindi ko pinahihirapan mabuti sa mga tanong. Kumbaga masasagot kahit hindi ako magaling mag-English, pero nasagot ko pakapira-kapira. So, hindi sentence ang sinasagot ko. Kung ano lang yung tanong, yun lang yung isasagot ko para hindi ako magkamali. Mamaya pagkahaba-haba na sinabi ko, yun pala mali-mali yung grammar. Di ba nakakahiya? Lang hingi ako ng interpreter. Hindi naman ako pinagbigyan. Kumbaga, isang tanong, isang sagot. Oo, ganun. Tsaka mga tanong, mga personal questions na kahit pagbalik-balik ta rin. Opo, yun pa rin na isasagot niya dahil yun ang katotohanan. Correct. Oh, ganon. And then right there and then, sasabihin na din agad sa inyo kung kayo ba ay approve or waiting for more documents pa. Tandaan na bago kayo mag-celebrate, hintayin nyo muna ang status nyo online kasi maaaring ang approve na kayo sa interview pero may mga circumstances pa din na meron pang hinihinging paperwork so wag muna masyadong maging masaya, di ba? And for my parents naman, kinabukasan, nagbago na agad yung status nila online. Yung immigrant visa nila is nakalagay release na. So, that's the time na magsa-celebrate na kayo. To get your passport, pwede mo itong i-set up online before the interview. At kung hindi mo to nagawa, pwede mo itong gawin immediately after na interview sa embassy. Di ba, Mama? Yeah. Ayan, merong ibibigay sa inyong email ang embassy kung paano nyo gusto ipadala ang passport nyo. For example, kay Mama na lang, sa mailing address ng ate, copy na mail, hindi sa address nila ang kanyang passport. While Papa is pinikap nila sa facility na provided din naman ng embassy. And makikita mo din to sa online kung ito po ba ay napadala na or you will be waiting or you'll be expecting your passport today or the next day. Ayan. May i-add ka pa ba, Ma? Wala na. Basta ako tuwan-tuwa po nung na-approve yung aming after na interview, sinabi po sa akin noong interviewer na congratulations, you're approved. Kaya ako'y tuwan-tuwa. Hindi ko Napaiyak pa kayo dun. Alam niyo ba? Aba, baka umiyak ka pa ngayon. Huwag ka na umiyak. Alam niyo ba? After nang sinabi niya yung approve, ako'y pumunta na sa upuan ko. At talaga naman ako'y napaiyak. Yun, ganun po. Tama na. Sana nagustuhan nyo ang ating video for today and sana din may natulungan kami, no? Paano mag-file ng petition ng kanilang parents. If you have any questions, mag-comment lang po kayo sa comment section natin dyan and sasagutin po namin yan. Ingat palagi and don't forget to click and don't forget to like, share. And subscribe. And don't forget to like, share, and subscribe. Sige. Sabi niya, game. And don't forget, may luha pa kayo. Nag-iiyakan kami kanina. Teka muna. Okay. And don't forget to like, share, and don't forget to like. And don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to like, share, and subscribe. Ingat palagi. God bless you. Puso. Galing, Ma. Galing.